Magandang gabi sa ating lahat. So welcome po tayo sa gawain ng ating Panginoon. So salamat. At ngayon ay darako po tayo sa ating po gawain, no, sa pagpupuri natin sa Panginoon. Purihin muna natin siya. Duwalatiin natin ang ating Diyos. Awitin natin na nananalig ako sa iyo, aking Ama. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y mas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram ng buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ika'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Tayo po yung manalangin. Ano po si Chairman sa ating pong panimulang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Panginoon, nandito po kami, nagkandito. At ikaw ang aming pupurihin. Yes, At Lord God. sasambahin sa amo ng laban. Lord, nandito po kami, humingi sa iyong kapatawaran. Nakasakit kami man o hindi man, Panginoon, sinasadya. Humingi po kami sa iyong kapatawaran. Dahil aharap kami po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Lord, napakabuti mo po sa bawat buhay na ang Diyos. Nandun yung comfort mo, binigay mo sa amin ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming pinagdaanan, bagyo, mga sunog, mga Yes. pagsubok, pero Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Lord Diyos. Sa aming mga residente mula sa Aroma, Yes, Lord. Apilano at Chige, at proper at kalapit na barangay. Lord, salamat po sa iyong mapagpalang kamay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, pero Lord, kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Ano man ang aming pagpapagal, ano man ang aming mga pinangahawakan, walang halaga na, Lord, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Yes.
Kaya Panginoon, iniilig ko po sa iyo, Diyos. Bigyan niyo kami ng dagdagan niyo po, Panginoon, ang aming panampalataya, Lord. Nabuhay kami rito dahil sa iyo, Diyos. Lord, alam ko, Panginoon, ang aming mga kababayan Yes. sa mga pinagdadaanan ngayon, Lord, sa Bicol, sa iba-ibang lugar. Lord, tulungan niyo po ang aming mga kababayan, Lord Diyos. Sa kanilang pangangailangan, sa mga pinagdaanan nila ngayon, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Nagbuwis ng buhay. Lord, ang tao, dapat silang sumuko sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Humingi ng tawad, meron kang kaywatig, meron kang pinakikita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw lamang higit na nakakalam Yes. sa plano nito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na kasama namin. At alam po namin, Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Nasa malapit kami sa tabi ng dagat, pero Panginoon, Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ang iyong mapagpalang kamay. Pinubrihan mo kami, O Diyos, na iyong banal na dugo. Na walang mangyari at walang baa mangyari sa lugar namin. Salamat po, O Diyos, salamat. Dito kami lahat nagpupuri, nagpapasalamat Yes. sa pagsimula ng aming gawain sa umaga. Sa gabi ito, Yes, Lord. pangunahan po kami. Siya nga, Lord. Pangunahan niyo po ang yung magsasalita sa gabi ito, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, ay makakakain sa inyong salita, Panginoon. Yes. May apply namin sa buhay namin ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa buong mag-apo at sa buong gabi ito, Panginoon, sasamahan ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya namin, kung nasan sila, Lord, pinagkakatiwala po namin sila sa iyo, Panginoon. Mga kasama namin dito sa barangay, lahat po na naka-duty sa gabi ito, ang Yes. kapayapaan ng aming kainin. Siya nga, Lord. Pag-iingat niyo po. Lord, Panginoon. ingatan mo po kami, Panginoon. Yes, Lord. Lalabas kami sa building na to hanggang kami pauwi. Ingatan mo po kami. Yes, Lord. Sa bawat anak namin, kung saan sila ngayon, pinagkatiwala mo namin sa iyo. Lord, sinabi mo sa salita, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami papabayaan. Siya nga, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po natin po rin ang Diyos sa oras po ito. Let us continue to worship the Lord. Yes, o glory, Jesus. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, upay tamis. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, upay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa iyo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo,
matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Napakasarap, napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Iso salamat, o Diyos.
namin nakikita, sa mga bagay na hindi namin nakikita, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na kung saan ay hindi kayang maintindihan ng lahat ng tao, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito, samahan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain nito, Diyos, at ang barangay chairman po namin, Panginoon, ang lugar nito, Lord, patuloy niyo po pagpalain. Maghari ka po sa lugar nito, Diyos. Hallelujah, inangkin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Sapagkat kami sabi, Diyos, kung nasaan ang iyong salita, nandoon ang iyong pagpapala, Panginoon. Nandoon ang iyong kapayapaan. Nandoon, Panginoon, ang pag-aari mo sa buhay ng mga tao na narito, Panginoon. Kaya purihin ka, O Diyos, na mga tao na narito ay magkaroon ng takot at pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, samahan niyo po kami sa gabi nito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na narito ay magsabi ng Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. No? Kaya, purihin ng Diyos, kaya po tayo umaawit sapagkat iyan po ang dapat natin gawin. No? Kasi dating pong araw, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri, magpasalamat sa Panginoon. No? Hindi po rito sa mundo, sa langit po tayo. Hindi po tayo taga rito sa mundong ito. Kung naniniwala po kayo, kaya po tayo ay may edad, kasi nga hindi po tayo mananatili rito. Hindi po tayo mananatiling bata at kaya yan. So sa gabing ito ay ako po ay nagpapasalamat ang mga si Pastor Romy nga pala wala na sa atin, no? Nandun siya ngayon, nasa Caloocan na siya. Kaya ang yung lingkod ay talagang, sabi nga, lagi naman ako ganon, lagi ako nag-iisa. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa, nandiyan po kayo. Amen? Kasama ko po kayo sa gawain ng Panginoon. Kaya, so, siguro naman ay sa araw na ito, ay, sino po sa inyo nakakalam ng John 3:16? Alam niyo ba yung John 3:16? Kay Chairman, kabisado mo pa ba? John 3:16. Gaya lang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya kanya sa bugtong na ako na para ano. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. kaya ibinigay niya upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ikaw, sino bang nakakapisa pa dito ng John 3:16? Wala? Sana basidahon po natin yan kasi baka darating po ang araw, baka pagpasok natin sa lahangit, yan yung magiging entrance fee. Anong alam nyo sa salita ng Diyos? No? Siguro ay magkaroon tayo ng mga memory verse, katulad ng John 3:16. Alam mo ba ang John 3:16, bro? Hindi rin. So, sana ang John 3:16 mababasa natin sa Bible yan, no? Chairman, mayroon dito sa cellphone yan kung gusto nyo. John 3:16, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sa sunod na Lunes, kabisado natin yan, John 3:16. No? Kaya ba natin yon? Mag-memorize ng John 3:16? Huwag na kasi mamaya, hindi naman natin. Lang. Sa Bible. Okay no. Sa Bible, tama. No? So, yun, no? Yun ang gagawin natin. So, yan, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay, baka gusto niyo muna magpasalamat sa Panginoon bago tayo, Chairman, baka gusto niyo magpasalamat sa Panginoon. Ako talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinili niya ako bilang isang anak. Although hindi ako perfecto, pero pinipili ko talaga, sinusubok ko ang buhay ko sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil kung wala ako sa Kanya, ewan ko kung nasaan ako ngayon. Malaking talagang buong buhay ko, ibinigay ko sa Diyos ang buhay ko sa Kanya. Kasi siya naglikha sa akin. Walang iba kundi siya. Kaya sarili ko, sabi ko, hindi ako masaya kung wala ako sa Kanya. Binibigay yung oras ko sa Kanya. May oras naman ako para sa akin. Pero mas malamang yung ibinigay ko sa Kanya. Kasi walang kalaging buhay na to eh. Walang kalaging biyayang yan. Alam ko, ibibigay ng Diyos ng pangangailangan natin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya maraming po salamat. At tingnan yung bagyo na yan. Tingnan nyo, ang ganda ng panahon sa atin. 1 daling oras dumating yung angin dito. Pero salamat sa Panginoon. Dinala niya sa gitna ng dagat. Yung araw ng
Merkulis ba yun? Amen. Di ba po? Amen. Isipin niyo ang ganda-ganda ng panahon. Biglang dumating, di ba? Pero napakabuti ng Diyos. Buhay natin, iningatan tayo. Yung buhay natin, binibigay niya. Kaya, napakabait talaga ng Diyos. Kaya, tayo ang gagawin lang natin magpasalamat sa Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa Amen. Yan. Kay bro, baka gusto mong pasalamat sa Panginoon. Ayan. No? O, sa, bro, baka gusto mong pasalamat kay Lord. Ha? Yan. So, welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Okay, no? Sa araw pong ito ay salamat sa inyo pong mga pagdalo. Siguro ngayon ay darako na po siguro tayo sa salita ng Panginoon. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Handa na ba tayo? Yes po. Amen. No? Siguro ay siguro bago tayo makinig ng salita ng ating Panginoon, ay darako po siguro muna tayo sa pananalangin para gabayan tayo ng Diyos para maunawaan natin ang kanya pong mga salita. No, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras pinto, Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, na magdadala ng mensahe. Bigyan niyo po ng kalaman at karunungan na ang inyong mga salita ay maging buhay at maging pagkain ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Sabagat naniniwala po kami, Panginoon, darating ang araw na kami ay kukunin mo at isasama mo kami kung sa ikaw naroon, Panginoon. Kaya habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos, samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami at higit sa lahat, ang inyong mga salita na aming mapapakinggan ay maging pagpapalito sa buhay ng batsa sa amin na narito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak. Kasi, di ba, katulad nito kanina, dahil sa alak ay napasama, no? Kaya dapat natin yung pag-aralan to kasi bilang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay dapat malaman natin kung kasalanan ba sa isang mananampalataya o nakikinig ng salita ng Diyos ay uminom ng alak, no? Uminom ng alak. So sinabi ng Biblia na ang mga tao ay lumayo o umiwas sa alak, no? Lalo kapag naging Christian ka na, no? Kapag tayo, ang ibig kasi ng born again Christian, ipinanganak ka muli hindi sa laman, kundi ipinanganak ka muli sa Espiritu para maging anak ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. No? Kaya kapag sinasabi mong born again ka, muli kang binuhay, hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Kasi nung magkasala si Adan si Eva, ay ang unang namatay sa tao ang kanyang Espiritu. No? Nawala ng komunikasyon sa Diyos at ang nabubuhay na lang sa tao ay ang kanyang body and soul. Kaya ang kanyang espiritu na communication sa Panginoon ay nawala. Nawala siya. Kaya kapag ikaw ay naborn again na at nabuhay ang iyong espiritu, nagiging kumpleto ang iyong pagkatao. Meron ka ng body, soul, and spirit. Dalawa na ang nagugutom sa iyo. Nagugutom ka na hindi lamang sa pagkain, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon na ng relasyon at panampalataya sa Panginoon at naging ka na, yun, nagkakaroon ka na ngayon ng pangalawang kagutuman, yung salita ng Diyos, yung pagdadalo sa mga gawain ng Panginoon. Kaya dapat natin mapag-aralan na kasalanan bang uminom ang isang Kristiyano ng alak, no? So sabi ng Biblia na ang mga tao ay lumayo o umiwas ang Kristiyano o born again Christian sa pag-inom ng alak sapagkat ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao kapag nalasing ka na, no? Na sinasabi ng Kawikaan chapter 20 verse 11, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. So doon ay pinagkita na bilang mga Kristiyano dati, ako lasinggero din ako dati. No, nang wala pa ako sa Panginoon, isa din ako lasinggero at alam din ni Chairman siguro yun yung dati kong pagkatao. Pastor. No? Na kung talagang
Talagang, pero dahil nga sa biyaya at habag ng Diyos ay nabago ang aking buhay, kaya ako ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahirap ang maging Kristiyano. Bakit? Kasi lahat ng bisyo ay mawawala sa'yo. Lahat. Kasi babaguhin ng Diyos ang buhay mo eh. Kung baga sa ang Diyos ay banal, hindi ka banal, dahil sa banal siya, pakakabanalin ka niya. No? Unti-unti kanyang babaguhin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na makadalo ang isang tao sa gawain ng Diyos. Kasi doon lamang nakakarinig siya ng salita ng Panginoon. Doon lamang siya nakakasalita. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Biblia. Tandaan po natin to, ang salita ng Diyos ay Biblia. Hindi na po personal mangungusap sa atin ng Diyos. Kundi mangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng Biblia, kung mayroon mga ngaral ng mabuting balita. Ang sabi ng Biblia, sabi ng iba, may Bible naman ako, pwede ako magbasa. O, pwede ka magbasa. Pero sabi ng Biblia, sabi niya, ang Biblia ay isang hiwaga at hindi ito maunawaan ng sariling kakayanan, maunawaan lamang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapag wala sa yung Espiritu Santo, walang halaga ang Biblia. Para nagbabasa ka lang ng So doon napakahalaga, na sabi doon sa Kawikaan chapter 31 verse 5 hanggang 11, kadalas ay kapag lasing na sila, nalilimutan na nila ang matuwid at napababayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay mo na lamang sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawa ay di nila matandaan. Nang kapag lasing na talagang tao, ay yung problema mo, para bang nalilimutan mo pang samantala. No? Parang masaya ka. Pero sabi nga doon ay, dapat daw nating iwasan. Kasi bilang mga Kristiyano, kasi tayo ang ilaw at asin ng mundong ito. Ano tayo, Pastor? Tayo ang templo ng Diyos eh. Yes. Huwag natin sirain yung Ang ating sarili. Ang ating kasi hindi ang ka templo tayo ng ng Diyos Panginoon. Bakit tayo? Kasi yan pagsuan yung David dyan pagsubok. Yes. Kung may ka nga yan, talagang ka. Oo. Kaya ang nangyayari sa tao, nasa sisi, hindi nila iisip mo. Lamang buhay nila. Okay na, Che? Wala pa, siyang. Hindi, papasok na siya. Ito po yung may ate. Ayan. No? So yan, tama si Chairman, talagang napakahirap. Lahat ng mga nandito po sa mundo, ang kailangan mo lang iwasan. No? Kasi kaya na pa, sabi nga ng Biblia, makipot ang daang patungo sa buhay na walang hanggan, ngunit maluwang ang daang patungo sa kapahamakan. Kaya yung masabi ng iba, ayaw ko maging born again eh. Upo pa kayo iba. No? Salamat po sa inyong pagdalo. Sabi niya roon, ay napakahirap ang maging born again Christian. Bakit? Kasi kung pumapasok tayo sa makipot na pintuan, yung mga dating ginagawa ay aalisin ng Diyos para mapalitan ng bago. Babaguhin na. Babaguhin tayo, kaya tinawag ka ng born again. Kasi, bilang anak ka ng Diyos, mag-iiba yung attitude mo, iba na yung sarili mo. Although hindi ka perfect. Yes. Kung magtitiwala ka talaga sa Panginoon, may gagawin talaga ang Diyos sa buhay mo. Siya ang magbabago. Babaguhin niya talaga. Kung dati kang mangingino, o dati kang gago, o so at ano ka man, kasi yung Panginoon, papaalala sa atin yan eh. Although man di man siya bumaba rito, kung may mali kang ginagawa, talaga hindi ka makakano eh. Pinapaalala niya para maging bago ka na kasi dating pagkatao mo, binago ka na ng Diyos. Kasi wala naman tayong magagawa sa mundo ito eh. Yes, 100% po yun. Imagine Kahit ang Diyos na talaga. gusto Ilan mo- lang ang buhay natin dito sa lupa. Kahit na baguhin mo ang buhay mo sa sarili mong kapamaranan, hindi mo kayang baguhin. Maliban, Kaya. isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ang Diyos ang may kapangyarihan magbago. Ako, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko eh. Nabago lang sarili ko dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. At ang Diyos ang pinaglilingkuran ko, ang siya nagbago sa buhay Sino ko. kasi pastor, dati ano lang yan. Alam mo, hirap na hirap siya nung araw. Pero tuloy-tuloy siya kasi nakikita ko buhay niya. Ang push eh. Hindi naman lingad siya nyo, di ba? Pero kita nyo, ang bunga, may bunga eh. May unti-unti kang babaguhin at may mamumunga ka eh. Magkikita ng tao, hindi ka na magsalita eh. Amen. Ano na, salamat talaga. Kaya yung sabi ng iba,
paglilingkod, hindi importante may Diyos ang tao. Yes. Kasi hindi po tayo mananatili rito. Ano dahilan? Maglingkod ka man o hindi, mawawala tayo rito. Mas mahalagang maglingkod ka sa Panginoon kaysa mawala ka. No? Mawala ka man, at least naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ka man maglilingkod, mawawala ka pa rin. Kasi lahat po tayo may katapusan. Alam niyo ba kung ilang taon lang tayo mananatili sa mundong ito? Sabi doon sa Genesis chapter 9 verse 3, sabi niya roon, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Ang kanyang buhay ay aabot na lamang sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig na ito. Ikaw at ako ay 120 years lang. Umabot ka nga ng 90, good ka na eh. Di ba? Parang ayaw mo nang mabuhay eh. Kasi hindi mo na kaya eh. Hindi mo na kaya eh. Kaya, yung iba, buti ka 90s, okay na yun eh. Parang gusto mo nang pumanaw eh. Oo. Hindi mo na kaya, parang ayaw mo nang abutin ng 120 kasi ano ka na lang doon eh. Para ka na lang aso eh. Hindi lang ipasto yung kahoy ba? Walang laman sa gitna. Ganon din ang buhay ng tao. Kaya napakahalaga yung tao na naglilingkod sa Panginoon. Kaya doon nasabi ng Biblia, no? Kaya pangalawa, kung bakit kailangan lumayo o umiwas ang Kristiyano o born again Christian sa pag-inom ng alak sabagat nauwi iyan sa magulong pamumuhay. Kapag lasing ka na, nauwi yan sa magulong pamumuhay. Wala ka na sa sarili. Wala ka na sa sarili, katulad ng babae rito. Nanununog na ng sarili niyang bahay. Akala niya bahay niya lang ang pwedeng masunog eh. No? Hindi niya alam. Hindi niya lahat pwedeng masunog. No, dahil sa alak. No, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi ng Biblia, huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwian sa magulong pamumuhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya bilang mga Kristiyano, talagang napakahirap kasi dati kang talamak sa alak, kapag naborn again ka, talagang sa ayaw mo hindi, tatanggalin ng Diyos sa buhay mo yun. Bakit? Sapagkat ilaw at asin ka ng mundong ito. No? Maraming taong titingin na sa iyo patungkol doon sa pagbabago ng buhay mo. Kaya ang buhay mo dito sa mundo dinumero na. No, dinumero ka na. Kumbaga sa lahat ng bagay ay hindi mo na kayang magawa maliban kung naglilingkod talaga sa Panginoon. Kaya doon sinasabi ng Biblia kung bakit pinaiwas tayo. Bakit natin imiwas? Kasi hindi na mawawala ang alak. Tandaan po natin yan ha. Hindi mawawala ang alak dito sa mundo sabagat nandito po yung factory sa mundo. No? Ang kailangan mo, ikaw lang ang iiwas doon. Ikaw lang. Bilang mananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Kumbaga pipigilin mo talaga ang iyong sarili. Ang iyong sarili. Kaya sabi doon sa banal na kasulatan sa Romans chapter 13 verse 12 hanggang 14, na sinasabi ng Biblia, namamahalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain. At italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, salitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. So ang ating Panginoong Jesucristo ang maghari sa buhay natin, kaya dapat bukang bibig natin si Kristo. Dahil siya lamang ang makapagbabago ng buhay natin. Siya lamang ang makapagagad sa atin sa tamang landasin patungo doon sa na hinahangad natin na tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, wala pa rito sa mundo. Nasa kabilang buhay po yun. Pag nalagutan na tayo ng hininga, saka natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang binubuo ng lamat at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggat. Hanggat nandito pa tayo sa katawang lupang ito, ay hindi mapapasa atin yung pinangako ng Diyos. Kaya napakahirap mamuhay bilang born again Christian. Alam kung bakit? Dahil nga marami kang bisyo ay tatanggalin sa iyo ng Diyos. Kung gusto mo talagang tanggapin mo talaga sa buhay mo ang Panginoon na umaasa ka sa Kanya,
Siguradong babaguhin ang buhay mo, Pastor. Yes. Talagang, ako, nakita ko sa buhay ko talaga yun. Hindi pa naman tayo perfecto, wala pa. Minsan Nagkakasala tayo. Wala naman perfecto. Habang ang judgment, pag namatay ang tao, doon ka pa haharap sa Panginoon. Pero kailangan talaga natin ng magtiwala tayo sa Diyos. Isuko natin ang buhay natin kasi tayo stranger lang tayo dito sa mundo nito. Yeah, sana kung lahat tayo, ako nakita ko sa buhay ko talaga, never na bata pa ako na may takot na ako sa Diyos. Pero talagang nakita ko nun kasi, pero may pagsubok dumadaan tayo sa pagsubok, pero nalalampasan natin kasi meron tayong Diyos. Yes. May tumutulong sa atin eh. Minsan, magalit ka, mamaya, maalala mo, bakit ako nagalit ka, gano'n? Gano'n lang yung may nagre-remind sa atin na kung hindi dapat gawin ng gano'n. Kasi malaking bagay ang anak ng Diyos. Although hindi tayo maasa pagpalain tayo, may gagawin talaga ang Diyos, maniwala ka. Amen. Totoo yan, naku. Hindi man sa atin yung kapwa natin, pagpapalain yan. May ilalagay sa tamang kalalagyan ng ating mga lahi. Kasi buhay, binigyan niya tayong buhay. Yung kayang na ang anak ng Diyos, pinabayaan ba niya naghihirap? No. Meron ba kayo nakitang lingkod ng Diyos naghihirap? Wala. Amen. Talagang tayo lang, kulang lang tayo. Ang bawat isa sa atin, may pagkukulang. Na hindi natin hinahanap ang susi ng manggagaya. Bubuksan ng Panginoong susi na yun. Hanapin natin yun. Yun ang ipamumuhay natin sa sarili natin. Ako talaga, nakita ko na buhay. Siguro hindi naman lingid siya yung buhay ko rin. Pero ang susi ko talaga ang Panginoon sa buhay. Hanggang ngayon, kung nakakapagsalita ako ng pero hindi ko dapat bitaw yun. Nire-remind ng Panginoon talaga ayoko hanggang maaari ayoko. Pero mahaba pa ang aking tataka sa mundo ito. Pero lahat tayo, hindi pa uli ang panahon. Amen. Para hindi natin paglingkuran ng Panginoon. Alam mo, sabi mo na, Lord, salamat sa buhay na ibigay mo sa akin. Lord, tulungan mo ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Simple lang maglingkod sa Panginoon. Hindi naman kailangan magdaluma sa akin. Suko lang natin ang buhay natin sa Kanya. Siya gagawa lahat ng bagay. Yan. No? So, yan, ang pagbabago ng buhay natin talagang ang Diyos. Basta isuko lang natin. Lahat ng gagawin natin, laging tayo magpa-pray manalangin, Lord, samahan niyo po ako sa gagawin kong ito. Kumbaga laging kasama natin ng Diyos. Hindi huwag tayong gagawa na sarili nating kapamaraanan, kundi gagawa tayo ayon sa kapamaraanan ng Diyos sa pamamagitan natin. Kasi alam niyo po ba, ang Diyos ay kumikilos sa atin eh. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ang kamay mo na yan ay gagamitin ng Panginoon niya para maging daluyan ng kanyang pagpapala. So doon nakikita natin pangatlo kung bakit kailangan lumayo o umiwas ang Kristiyano o born again Christian sa pag-inom ng alak sapagkat may masamang epekto sa buhay ng Kristiyano ang pag-inom ng alak. May masamang epekto sa buhay ninyo, Kristiyano ka man o hindi ka man, pag uminom ka ng alak, may masamang epekto. Ano bang epekto niya? Sabi sa Kawikaan, chapter 23, verse 29 hanggang 35, sino ang may kalungkutan at may malaking paghihinayang? Sino ang may kaaway at kabilsahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak? No? Minsan kapag lasing ka na, di mo alam nasusugatan ka na, di mo alam na mayroon ka na palang kaaway, di mo alam nga. Ganon yung mga epekto. May masamang epekto sa buhay ng isang tao kapag lasing na, sugapa sa alak. Kaya sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalungo sa masarap na inumin. Huwag mong tunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Kung ano ang mga sinasabi natin kapag lasing na. Kita mo yung mga tao na kapag lasing na, wala nang pakialam. Nandun ang away, gusto mo gulo, matapang ka. Yan ang epekto. No? Gulo ng pamilya. Na akala mo, ikaw yung matuwid, ikaw yung tama.
Hindi pa uli, hindi pa naman uli. Hindi May pa, panahon pa. may panahon pa, no? Kaya natin pinag-aaralan to para Brother Giting, para magkaroon Salamat tayo kasi ng Diyos, knowledge, no? Kung bakit bilang kung papasok ka sa pagiging born again Christian, yun ang magiging buhay mo kasi ang Diyos ang magbabago sa buhay mo. Tandaan po natin 'yan. Sabi ng Diyos, ako ay banal. Dapat din kayo magpaka-banal. Kaya napakahirap. Kaya sabi ni ba, kung mag-born again, nasa iyo naman yun kung ayaw mo. Kaso ang kapalit naman nun ay apoy ng impyerno. Pero kung maglilingkod ka sa Panginoon, ang kapalit nun ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, ibig sabihin, ang paghirap mo dito lang sa mundo, pero sa kabilang buhay, milyonaryo at mayaman ka. Now, last but not the least, no? Panghuli, pang-apat, na bakit kailangan lumayo o umiwas ang Kristiyano o born again Christian sa pag-inom ng alak dahil hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Born again ka na, sinasabi mo born again ka, pero nandun ka pa rin, nakikipag-inuman ka, nakikipaglasingan ka. Sabi ng Biblia ay ito. No? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Naglalasing, nandaraya, sabi ng Biblia, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, yun ang dahilan kung bakit pinaiiwas tayo. Dahil nga, kapag namatay ka dyan, sa paglalasing na yan, marami namamatay sa paglalasing, di ba? nata. Dahil kapag nagkaroon ka ng kaaway, posible, pwede kang mamatay. Dahil sa paglalasing mo, no? Pwede ka mabaril ka. So sabi doon, kapag nangyari sa iyo yan, nalasing ka, namatay ka, sabi Biblia, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Saan ka pupunta ngayon? Kung wala kang bahagi sa kanang langit, dalawa lang pupunta ng tao eh. Langit at impyerno. No? So kung gusto mo sa langit, isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Kasi siya lamang makapagbabago ng ating buhay. Walang sinumang makapagbabago ng ating buhay. Hindi ako ang magbabago sa buhay mo. At hindi mo rin kayang baguhin ang sarili mo. Maliban kung isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Sa Diyos lang ang pwede lamang, Diyos lamang pwede magbago sa atin. Kaya sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, hindi makakaila ang mga hilig ng laman, pakikapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit at kakasakiman, pagkampi-kampi at pagkababahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So dito ay pinakikita na walang bahagi talaga. No? Walang bahagi kapag nangyari sa atin yon. Kaya bilang mga Kristiyano na inaari mong ikaw ay born again ka na, so yon ang tanging paraan para mabagong ating buhay, isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Isuko natin kasi wala po talaga tayong magagawa maliban ang Diyos ang manguna po sa atin. Dahil pinatunayan ng banal na kasulatan niya sa John 15 verse 5 to 7, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sabi Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay kanino? Kay Kristo. Ibig sabihin, ang pagbabago sa buhay natin ay na kay Kristo lamang. Siya lamang ang magbabago sa atin at magagawa natin magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Sabi sa 2 Corintios 5:17, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating ang pagkatao, siya ay bago na. Yung dating mong pagkatao, tatanggalin ng Diyos yan. At papalitan niya ito ng bago. Banal at kaligod-lugod sa Diyos at mayroon ka ng karapatan pumasok sa kaharian ng langit.
So yan, nawa ay meron tayo naintindihan at meron tayo nanawaan. Napakasarap uminom ng alak. Tandang po natin yan. Napakasarap. Pero, sinasabi ko sa inyo, huwag ka lang mamatay dyan. Kasi pag namatay ka dyan, sabi ng Biblia, wala kang bagay sa kanang langit. Kaya, ang dapat natin gawin para maiwasan yan, maglingkod tayo sa Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Ang Diyos lamang. Kaya purihin ng Panginoon sa gabing ito, nawa ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon sa mga oras pong ito. Kapatid, sa oras pong ito, marahil ay napakinggan mo ang salita ng Diyos at nagtatanong ka, paano ba ako maging born again? Paano ko ba isusuko ang aking buhay sa Diyos? Paano ba ako magkaroon ng karapatan na maging anak ng Panginoon? Sabi ng banal na kasulatan, hingin nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Ibig sabihin, kapatid, ang pagiging anak ng Diyos ay hinihingi ito sa pamamagitan ng pananalangin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Isuko lang natin ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Yes, glory Jesus. Ulitin po natin ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Once again, makasama ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroon magandang mangyayari sa'yo. Mayroon magandang mangyayari sa'yo. Lalapit ka kay Jesus. Mayroon magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Kapatid, si Kristo lang ang makapagbabago ng ating buhay. Amen. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo at tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay sa gabing ito. Kung hindi ka marunong manalangin, pwede kang sumunod sa panalangin ito na parang ikaw na rin ang nananalangin. Sabi natin, Panginoon, hindi ka pati sundin mo panalangin ito, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking pong napakinggan. Alam ko po, Panginoon, na ako'y nagkasala sa iyo. Lagi kong umiinom ng alak. Kung anumang bagay na hindi kalugod sa iyo, ang siyang patuloy kong ginagawa. Ngunit sa gabing ito, O Diyos, gusto kong maiwasan ang mga kasalanan ito. Kaya mula sa gabing ito, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo sa gabing ito.
Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, o sa gawa, o anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo na ang aking ginagawa. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa gabing ito, O Diyos. At salamat, ako po'y naniniwala na dininig mo ang aking mga dalangin at ako'y pinatawad mo na sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita ngayon na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay mula sa gabing ito. Ikaw na po ang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay. Mula sa gabing ito hanggang sa iyong pagbabalik, ikaw pa rin ang aking Panginoon. Salamat sapagkat tinanggap niyo po ako at tinatanggap ko ngayon ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kita po yung mga wait po natin. Give thanks to the great one. Give thanks to the great one. Give thanks, Lord, unto the sa panguling panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon, na nagkaroon po kami ng gawain. Nandun yung pagpresensya mo, Panginoon. Ang bawat isa nandito, Lord, nakakain kami ngayong salita, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa bawat buhay namin. Na kami, Panginoon, nagtapos po ang aming gawain. Ginabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyo. Hanggang kami po'y paglabas sa bibig na to, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Tunay na napakabuti mo. Kung ito'y bigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon, at dagdagan niyo po ang aming panampalataya. Alam po namin, Panginoon, may patutungan na maganda sa bawat buhay namin. Kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Amen. Maraming salamat. Tapos na po ang ating Bible study. Thank you, Lord. Salamat, salamat. Pinampalungan. Halika na, anak. Salamat. Pasensya ka na, ha? Hindi po, wala pong problema. Anong kulay notebook mo, boys? Ano? Ito sa ikit. Kulat eh. Ating na mga notebook mo. Ito sa'yo, wala. Ito amin na. Ito lang. Thanks. Pirma ka dito. Tulong mo ka saan. Dito po, dito. Thanks. Yes,